Sabi nila, mga bossing, kapag daw ho, yung pangalan mo ay nailista at naipakita sa sambayanang Pilipino na isa ka doon sa bumoto, ano? Doon sa bumoto ng impeachment, mga bossing, eh, medyo delikado daw po ang iyong kandidatura. Kaso ho, mga kababayan, meron pa yatang 25 ang gustong dumagdag na mag-sign doon sa impeachment ng ating Vice Presidente, mga bossing. Sabi dito, hindi ata ito yung mismong ano, House member condemns smear campaign against sign of Sara impeachment complaint. So eto yan mga kababayan pero may isa pa akong huhugutin sa inyo. Yung mismong 25 na gusto pang dumagdag at lumagda doon sa impeachment complaint ni Inday Sara Duterte. Sabi nila, ano daw sa kaunti lang daw ho Ano? Saan ba yun? Eto. Additional 25 lawmakers wants to sign. Biruin niyo yan. Ito, papakita ko sa inyo para mabilisan. Oh. Additional 25 lawmakers. Oh. Additional 25 lawmakers wants to sign Sara impeachment complaint. Biruin mo, padami ho ng padami, mga boss. Oh. Di ho ba? Padami ng padami. Si Sandro yan Admittedly, it's a long time coming po. Kami, bawat kongresista, bagamat napag-usapan na ang impeachment, nabuo na rin ang opinyon mula sa mga pagdinig ng Quadcom at ng mga good government committees. Kaya ho ako naniniwala, mga kababayan, kahit umpisahan po ng Congress ngayong araw o kinabukasan po, kaya nilang umpisahan yan. Pero bakit ayaw ng Congress? Kasi nga baka hinihintay talaga na mawala na sila Tobats. Na mawala yung mga senador na handang bumoto para kay Vice Presidente para hindi ma-impeach dahil kakampi lang nila at yun ang dahilan lang ho nila, mga boss. Sabi dito ni Lawrence Defensor, anumang partido ang kinabibilangan ng mga miyembro ng Kamara, nagkaroon ng konsultasyon at isinaalang-alang ang tatlong naunang impeachment complaint. Nakabuo ng mas matatag at mas klarong impeachment complaint na nagkamit ng suporta at kumpiyansa ng mga kongresista. Meron ho dyan, mga kababayan, na baka ho, sinabi nila, ilan na yung pumirma? 215 na to. Okay na yan. Gusto ko man pumirma, pero sulit na yan, solve na yan. Sige na, rekta mo na. Madami pong ganun, di ba? Sabi ni JPS Cotto, may 25 pang dumagdag. Isa yung sagip party list. Iniwan na si Marcoleta. Ay, totoo ba yan? Naku po. Kung totoo yan, kawawa. Kawawa si Marcoleta kung totoong pati yung sagip party list, iniwan si Marcoleta. Kasi naman, mga kababayan, yung lakad ni Marcoleta parang lakad ng para hindi manalo sa pagka-senador. Ano po, yung lakad niya parang araw-araw inilulubog niya yung kanyang sarili para hindi siya manalo sa pagka-senador. Oh. Sabi ni Representative Zia Adyong, simula pa nung tumanggap tayo ng mga complaints, 30 impeachment complaint, wala pong choice ang miyembro ng House of Representatives kundi bigyan pong pansin itong complaint na ito dahil ito ay nasasaklaw ng aming konstitusyon ng mandato. Ako naniniwala baka 2/3. Ilan ang buong kongresista? Baka lahat yan, 300 gustong pumirma. Siguro na-realize na lang nila, sobra-sobra na naman yung 215. At papasok na yan, no? Kumbaga, aprobado na yan. Bakit kailangan pa? Hayaan mo na. Yung iba ho, hindi mapakampante. Sige, dagdag. Gusto namin dumagdag. Pwede pa ba kaya yon? Pwede pa kaya yon? Ihahabol yung 25? Kung pwede pa, malamang papasok lang ho yan.
O, 306 sabi ni Paul na Balbasarado. Shoutout sa iyo at kay Pambansang Nanay. Sabi ni Amor, yes, totoo ang banta nila. Nagpapakalat na sila ng fake news. Isang congressman na po ang nabiktima at ipinalabas at pinapalabas na may ayuda ang mga nag-yes sa impeachment circulating ngayon sa FB. At eto pa nga, meron silang pinapakitang picture, di ba mga bossing? Si Martin Romualdez, nakaganon doon sa limpak-limpak na salapi. Sabi ko, sino namang maniniwalang tanga ang maniniwala sa ganito? Na ganito yung bayaran o ganito yung bigayan ng pera kapag pumirma ka at lumagda ka. Lumang estilo na ho yun, mga kababayan. Siguro po nung wala pa tayong mga online banking, nung wala pa tayong mga um, nung mga ATM, etc. Siguro gano'n ang posible. Pero ngayon, mga mahihinang nila lang mag-edit sabi ni Frozen Soul. Amateur edits. Kasi ganyan ang tingin nila doon sa mga sumusuporta sa kanila. Ganyan ang tingin nila doon sa mga viewers nila. Ganyan ang tingin nila sa mga DDS. Na mahina naman ang kukote nitong mga to Utak pulbura naman tong mga to Lagyan mo na lang ng kunyari pera sa ibabaw ni Martin Romualdez. Tapos may mga kausap na mga na mga congressman tapos inaabot ng isa-isa gano'n. Di ho ba? Tsaka siguro etong 25 na lawmakers na yung 25 na lawmakers, mga kababayan, gusto nilang patunayan na anong pinagkakakanan yung kapagka inilabas yung mga pangalan ng lumagda dyan matatalo. Kasi mga bossing, sa totoo lang, kapag ang isang politiko nabahiran ng apelidong Duterte, malamang sa alamang mga kababayan, ligwak ang kandidatura niyan. Di ho ba? Nasa kanila ngayon ang sumpa. Na kapag ang pangalan mo bilang isang politiko na tumatakbo pasok doon sa circle of friends ng mga Duterte, ligwak ka. Yun ang katotohanan po. Pero yung pinapakalat nila, eto na yung mga pangalan na pumirma doon sa impeachment ni Sara Duterte. Yari kayo sa taong bayan. Baka kamo, mas iboto pa yan ng mamamayang Pilipino. Di ho ba, mga bossy? Matapang pala tong congressman namin. Si Adjong. Iboboto natin to. Ano po? Ganyan ang gusto nating congressman para ipakita ang mga totoong nangyayari sa Pilipinas. Di ho ba? Paano kapag kayong isang politiko may bahid ng Duterte? Naku po. Kaya nga 'di ba sabi ni Inday Sara Duterte, hindi ko po alam doon sa mga sa mga politiko sa Davao o doon sa Mindanao kung gusto po nila ang endorsement ko. Sabi ni Inday Sara Duterte, hindi ko po alam kung yung endorsement ko o yung pagpapakilala ko sa kanila na siguro kasamahan nila makakatulong sa kanila o maliligwak yung kandidatura nila. Malamang ligwak po 'yan. Sabi ni Real Talk, nag-deactivate muna yung asan ba 'yon? Ang bilis naman. Nag-deactivate muna yung mga fake news peddlers ni Digong para di na makita. Biglang deactivate. Anyway, mga kababayan, eto, madami kasing nagtatanong, no? Hala, bakit si Sandro Marcos ang naunang bumoto? Bakit yung pangalan ni Marcos pa ang naunang bumoto? Sana hindi na lang siya. Sana iginitna niya na lang para hindi mahalata na talagang gusto nilang ma-impeach o yung pamilya nila gustong ma-impeach ang Vice Presidente. Ha? Ang mamamayang Pilipino gusto ngang marinig Kasama si Pangulong Bongbong Marcos sa gustong-gustong ma-impeach si Vice Presidente. Di ho ba? Mga kababayan, ako po, gusto kong marinig at gusto ko talagang malaman na ang Pangulong Bongbong Marcos ang isa sa dahilan kung bakit ini-impeach si Inday Sara Duterte. Di ho ba? Bakit mga kababayan?
Lagpas-lagpas na po yung karapatan ng ating pangulo para tumawag po ng impeachment o para manguna po sa impeachment, mga kababayan. 'Di ho ba? Hmm.